po sa inyong lahat, sa ating mga kaboobs. I'm so happy po na maging parte po ng inyong journey. Yes, And of course, gusto kong pasalamatan na, wait lang, ayun sa akin, baka mapagkamali po tayo. Gusto ko po pasalamatan ang ating presidente, si Ms. Maribeth Pineda. Ay, ako yun! Ayun pala, si Ma. Hello po. Maraming salamat po. And of course, in partnership po with Rotary Club of Manila, JP Laurel, Malacanang, Uy, through our Charter President, Catherine Tindoy. Yes! So maraming salamat po. Actually, masaya po ako na makasama kayo. Yes, Kasi ma'am. ever since, naging beauty queen po ako, naging parte po talaga ang breast cancer awareness sa gusto nating isulong. And mas naging personal po sa akin yung journey ng mga breast cancer patients dahil isa po sa malapit sa akin, sa pamilya ko po, yung pinsan ko po, na sadly passed away in 2020 because of breast cancer. And matagal ko po siya nakasama dahil siya po yung nag-alaga sa dalawang anak ko. And kailangan ko pa siyang pilitin for 1 year para magpa-check. Kasi matagal niya nang nakakapa na may bukol. Pero takot siya. Takot siya na ipa-check up. At kailangan ko talagang everyday pilitin siya na, ate, please, pa-check na natin. Mas maganda alam natin. And when she was diagnosed, finally after 1 year, nung nag-1 year ko, pina-check up ko siya. And ayun na nga, after the biopsy, na nakita that it was cancer and she was stage 3B. So sabi ko kay ate, alam mo ate, kung matagal na natin itong napacheck, baka stage 1 pa lang or stage 2 pa lang. And she had to do a double mastectomy. And nag 1 year sa kanya, ate, hindi ako magbe-baby pag hindi ka nag-cancer free. And so when she finally, after her surgery, radiation, and chemo, she was cancer free. And nag-joke ako, ate, okay ka na ba ulit? Magbe-baby ulit ako. And sabi niya, oo, okay na ako. So, nag-baby ulit ako. At bumalik. And for 1 year, tinulungan po niya ulit ako alagaan yung pangalawang anak ko na si Nathan. That's why I'm very, very thankful for her. Dahil, alam niyo po, pinaubaya yung anak ko sa iba, kundi sa kanya lang. Dahil tinuring niya yung mga anak ko bilang anak niya. That's why very thankful ako sa kanya dahil minahal niya yung mga anak ko, inalagaan niya yung mga anak ko. But sadly, after 1 year, kumalat yung cancer to her bones. And so, it's just saddening kasi during the pandemic, but at that time, hirap po tayo pumunta ng hospital. No medicine. And hindi po, syempre, immunocompromised siya. Nakakasad lang the way she passed because she passed waiting for a doctor. Sa ng mga patients also at that time na namamatay, hindi siya nabigyan ng attention. So I'm just really, really sad. I think siya nakita. Because bawal. It was kasagsagan ng COVID. It was, I think, June of 2020. So, kaya po, Ms. Kathy, whatever we can do to make the life easier for our breast cancer survivors, and of course, for the women na early detection talaga is the key. And that Yes. marami ang survivors, kayo po ang testament. Yes. Na we can Amen. find Yes, yes, yes. So I'm one with you, together of course with the Rotary Club and of course ito sa mga programa na isusulong natin na matulungan po ang mga kababaihan na maharap po whatever challenges na kaakibat ng mga may breast cancer. So yun lang po, maraming salamat.